Pangalan ko po ay Manuel Lopez. Ang tawag po nila sa akin ay Badong. Ako po ay 28 taong gulang. Ako po ay undergraduate sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Nagtrabaho ko noon sa factory ng garments. Tapos ako na high school, pero tumigil ako ng college. Sa murang edad, ako na nagpapaaral sa sarili ko. Nagkasakit yung tatay ko. Ako na yung tumutulong sa nanay ko para lang pahiraos yung pang-araw-araw namin. Ang nanay ko ay namamasukan bilang taga-tinda sa palengke dito sa bayan namin. Higit 7 taon ako noon. Nagtrabaho ko sa factory. Di naging madali yung trabaho ko. Ang iba kong katrabaho, maliit lamang tingin sa akin. May kakulangan din po sa pagbibigay ng sahod. Dumanas ako ng hirap at labis na kapaguran. May mga araw na uwi akong pagod, walang maayos na seguridad sa trabaho. Marami akong beses na umuwi akong may iniinda sa katawan. Umuwi akong gutom dahil wala naman ako sapat na pera. Yung pera na meron ako, ibibili ko na lang ng pagkain namin. Minsan, nag-aalangan pa ako na baka di sapat yung pera ko. Sa 7 taon ko doon, sa aking pagtatrabaho, hirap akong makaipon. Dahil hindi sapat ang sinasahod ko sa pang-araw-araw namin. Hindi rin sapat yung sahod ng nanay ko. Parang wala na rin akong pag-asang guminhawa yung buhay namin. Paulit-ulit na ganun. Walang pagbabago yung mga nagaganap sa aming buhay. Hanggang sa dumating yung pandemya. Mahigit 27 milyong Pilipino na ang nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya base sa datos ng Social Weather Stations o SWS. Record high ito mula noong March 2012. Isa kami sa naapektuhan nun. Mas talo ako nawalan ng pag-asa dahil hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Sabay-sabay ang problema na dumating sa buhay ko. Nung natapos ang lockdown, nagsimula ulit ako maghanap ng trabaho. Sa isip ko noon, kahit anong trabaho na lang, basta magtrabaho ko para mabuhay lang kami. Pero hindi naging madali dahil sa COVID. Pero hindi ako tumigil. Lahat ng pwede kong pasukan trabaho, pinasukan ko na. Nag-deliver ako sa umaga. Pagdating naman sa gabi, nag-waiter ako sa mga maliliit na kainan. Kahit maliit na sweldo, naititiisan ko para lang mabuhay kami. Isang araw, habang naglalakad ako, kung anong negatibo yung naisip ko, dumating sa puntong walan ako ng pag-asa. Tanda ko pa yun, parang wala na ako sa sarili nun dahil sa patong-patong na problema na kinakaharap ko nun. Hindi ko na napansin paligid ko, parang tanggap ko na, dito na lang, parang hanggang dito na lang talaga ako. Tapos nun, biglang tumunog yung cellphone ko. Isang tawag nagpabago sa buhay ko. Yung tawag na yon, mula sa kaibigan ko nung college na nagtatrabaho sa isang magandang kumpanya. Ang isang tawag na yon, nagsalba sa akin dahil muntik na pala ako nung mabangga ng parating na sasakyan. Pero hindi ko masyadong pinitunan yon dahil sa labis na tuwa at tatanggap kong balita. Ayun, narekomenda ako ng kaibigan ko sa kumpanya na pinapasukan niya. Isang construction company. Along-along emosyon ang naramdaman ko nung araw na yon. Nandun yung kaba, tuwa, at pag-aalinlangan. Dahil baka hindi yung ibigay sa akin ng Panginoon. Pero ilakson ko yung loob ko at pinagdasal ko sa Panginoon na kung hindi man ako makapasa doon, ay nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya kahit hindi para sa akin yun. Binigyan niya pa rin ako ng pag-asa na meron pa rin. Marami pang oportunidad na naghihintay. Pero salamat sa Diyos at nakapasa ako sa interview. Totoo ako nun. Gusto ko umiyak dahil hindi ko akalain na ang lahat pala yun hindi ko ma-explain.
di ko ma-explain yung nararamdaman kong yun. Nagsimula ako bilang isang regular na empleyado at lumipas ang panahon, na-promote ako bilang isang team leader. Nagkaroon din ako ng pag-asa para may ahon ng pamilya ko sa hirap. Nang dahil sa tawag na yon, hindi ko akalain na magbabago nito ang buhay namin. Dahil sa trabaho ko ngayon, papagamot ko ang aking tatay at nakapundar ako ng maliit na tindahan para sa aking nanay. Meron akong maayos na sweldo at benepisyo. Magaan kasama ang mga katrabaho at sinusuportahan namin ng isa't isa. Hindi ko nararamdaman na iba ako sa kanila. Sobrang malaking blessing ang trabaho ko ngayon at sa aking pamilya. Lubos ang pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil sa oportunidad na pinagkaloob niya sa akin. At hindi niya ako inayaan sa sukuan ng buhay. Ganoon din sa aking kaibigan. Siguro para sa akin bilang isang trabahador, nakakatulong ang SDG 8 upang mas mapabuti ang kalagayan ng trabaho sa ating bansa. Pagbigay ng disenteng trabaho para sa mamayan, dudulot ito ng positibong epekto sa buhay. Kagaya na lamang ng mga trabahador na tulad ko, sa tingin ko, ang pagpapabuti ng kalagayan sa trabaho, pagkakapantay-pantay at kaisa ng ekonomiya ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng kasiyahan at kasiglahan para sa ating manggagawang Pilipino. Kung meron kang isang pangarap na gusto mong makuha, samahan mo ng tiyaga at sipag. Magugulat ka na lang, lahat ng pinaghirapan mo, unti-unti mo na palang nakukuha. Sa aking trabaho noon, hindi ko agad naisip na hindi dapat ako magtiis sa ganong sweldo at pakikitungo. Kung hindi pa dumating ang oportunidad na ito sa akin, malamang ay nasa ganun pa rin akong kalagayan at hindi ako mumulat sa aking karapatan bilang manggagawa. Tinanggap ko na lamang paghihirap at hindi ko mapagtatanto ang kakayahan ko. Gusto ko na lamang idagdag para sa ating mga manonood na hindi dapat tayo magmakaawa upang maranasan ng magandang buhay. Na huwag matakot na ipaglaban ang karapatan natin para sa maganda at maayos na trabaho. Dahil deserve natin itong lahat. Maraming salamat din po na ang aking kwento ay matangkilik at magbigay ng daan upang masigit pang mapagtuunan ng ang SDG.